debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo, araw ng ating pong Isus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang ating mga pasalamat sa ating pong Isus Nazareno. Ang mga intensyon para sa araw ngayon, ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manikiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa pamagitan ni Propeta Hosias, tinawag ng Panginoon ang kanyang bayang hinirang na babalik sa Kanya. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, pinadala ng ating Panginoon ang mga apostol, pero kailangan silang maging matalino at maging mabuti upang kanila pong mapagandaan ang kanilang sarili sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Maraming mga pagsubok sa buhay sa ating pagpatutuo sa ating pananalig sa ating Panginoon. At sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Pinoong nagpapatawad ng lubos. Sino ang tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin na iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang iyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Syria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawagin Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko na sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siya gaya ng liryo.
Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aki isang puspusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo
sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinaguga. Dahil sa akin, haharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintel. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ikalawang Biyernes tayo ng buwan ng Hulyo at tayo po ngayon ay tinuturuan ng Panginoon paano magpatotoo. At sinasabi niya sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, verso 16 hanggang 23. Sinasabi niya sa versikulo 16, maging matalino at maging matapat. Punimoy ki ako niyo'y. Matalino at matapat. Ito naman talaga ang panawagan sa atin ng Panginoon, lalo na ang pagiging matalino sa ating pagsasaksi, sa ating pagpatotoo, sa ating pagpapahayag ng ating buhay pananalig, sapagkat ang Panginoon ay may kabutihang loob sa atin. Lahat po ay binibigay na sa ating Panginoon. Nagkasala man tayo, tayo ay binibigyan pa rin ng Panginoon ng pagkakataon ng balik loob. At dito sa atin, sa Quiapo halimbawa, tuwing Biyernes, atin pong madama, marami pong mga tao nagpapahayag ng kanilang pag-ibig at pagmamahal sa ating pong Hesus Nazareno, na kahit magsiksikan man, init man ulan, hindi alintana sa natin ang lahat dahil mahal natin ang pong Hesus Nazareno. Yon ang pagpapahayag natin ng dakilang pag-ibig sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon kung gaano wagas ang ating pag-ibig sa Kanya, gaano kalaki ang ating pag-ibig sa Kanya. Sapagkat hindi po mababayaran kahit ano ang lahat ng biyaya na ating natatanggap sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang iba sa inyo, nagmula pa sa malalayo na lugar. Ang iba sa inyo, kahit mahirapan dahil sa kung anong mga pisikal na mga kahinaan, pero talagang nagtitiis dahil gusto ninyong ipahayag na mahal ninyo ang poong Hesus Nazareno. Hindi lang na dahil may natanggap kayo, pagmamahal na wagas na kahit wala kayong natanggap, ay narito kayo. Sapagkat makikita naman natin sa ating mga pagbasa na tayo ay dapat babalik sa Diyos. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Puwita Isias, Kapitulo 14, verso 2 hanggang 10, sinasabi ng Panginoon kay Propeta Osias na kanya na pong ipahayag na ang lahat ng tao na kanyang hinirang
ay dapat magbalik loob. At ang salita pong ginagamit ay ang salitang teshuvah. Teshuvah, ibig sabihin, babalik sa Diyos. Ang pagbabalik loob o ang teshuvah, pagbabalik sa Diyos, ay kinakailangan upang kanila pong bigyang pansin ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya po sa ating Salmo 50, sa versikulo 7 nito, purihin at ang bigyang pansin ang pangalan ng Panginoong Diyos. At kahit ano man ang pagsubok sa buhay, hindi ito alintana sa atin. Anumang mga problema at mga suliranin at pinagdaanan natin, hindi tayo mayayanig. Sapagkat nariyan lang ang Diyos. Hindi tayo pabayaan. Sinasabi pa nga sa ating Ebanghelyo ngayon na kaakibat ng ating pagpatutuo sa buhay pananalig sa Diyos, mayroong cross, mayroong paghihirap, mayroong mga suliranin. Kung minsan, kung ano-ano mga sinasabi sa atin, nagsamba kayo ng kahoy, nagsamba kayo ng Diyos-Diyosan, pero nagpapatuloy tayo sapagkat hindi po natin sinasamba ang mga imahen. Ang tunay nating sinasamba, ang tunay nating minamahal ay ang Pong Hesus Nazareno na representa lang sa mga imahen sapagkat siya ang tunay na mahal natin. Kuminsan marami pong naglalait sa atin. Ang paglalait ay nagiging tinatawag na pag-uusig. Ba't ibang klaseng pag-usig? Kuminsan nilalait tayo kung ano mga pangalan o masasamang mga salita tungkol sa atin. Kuminsan, ang mga taong nagpupunta dito sa Quiapo, sabi na, bakit maghihirap pa dyan? Pwede namang sa online na lang. Pero ginagawa natin sapagkat bahagi ng ating pagpasalamat sa Diyos na handa tayong tatanggap. Anuman ang mga pagsubok, anumang mga paghihirap sa buhay, anumang mga hadlang o tinatawag nating mga problema ay kayanin natin sapagkat napakawagas ang ating pag-ibig sa Diyos. Napakalalim na ang ating pananalig sa Diyos. Yung magpahayag ng pananalig sa Diyos na mas malalim pa, lalo pang mas malakas na pumalakpak upang tayo ay magpahayag na ang Diyos ay siyang ating pinakasentro sa buhay. Ang Diyos ay siyang ating pinakasaysay sa buhay. Ang Diyos ay siyang nagbigay kabuluhan at kahulugan sa buhay natin. Kaya minamahal natin siya. At sa totoo lang, nakatanggap kayong lahat ng biyaya. Hindi lang napapansin ng iba. Halimbawa, kayo'y may buhay pa, humihinga pa. Hindi nyo ba alam na yan ay galing ng Diyos? O kung anumang natatanggap nyo sa buhay, hindi nyo ba alam ay galing sa Diyos? Kaya lahat po kinakailangan tayong magpasalamat sa Kanya sapagkat kuminsan itong ating kalagayan, yung mga biyaya na ating natanggap, kuminsan ay normal na lang. Hindi natin alam na ang lahat ay biyaya. Kaya nga sinasabi ni Santa Teresita del Niño Jesus, lahat ay biyaya. All is grace. Lahat ay biyaya mula sa Diyos. At dahil biyaya mula sa Diyos, paano po tayo maging masinop, maging matalino sa ating pagpatutuo, sa ating pananalig sa Diyos? Una, kailangan nating tingnan na kung ano ang ating ginagawa ay may puso. Ibig sabihin, mula sa ating puso, ang ating pagpunta sa Quiapo, ang ating debosyon sa Pong Hesus Nazareno, ang ating pagrorosaryo, ang ating mga panalangin. Kapag ka mula sa puso, napakaganda ang feeling natin, ang dinaramdam natin kapag tayo'y nanalangin. Hindi po ba? Dahil may puso. Pangalawa, na tayo ay relax lang. Kung mayroong mahirap na pagdaanan pupunta dito, kung anumang mga pagsubok sa pagpasok lang dito sa tahanan ng ating Pong Hesus Nazareno, relax ka lang sapagkat sagot ka ng Poong Hesus Nazareno. Pakisabi sa katabi mo, sagot ka ng Pong Hesus Nazareno.
Sagot tayo ng ating pong Isus Nazareno sapagkat ang ating pong Isus Nazareno, alam po niya, bago pa natin banggitin, bago pa natin sasabihin, alam na niya ano ang tunay na kinakailangan natin. Kaya palakpakan natin ang ginagawa ng ating pong Isus Nazareno sapagkat sa Kanya, sapagkat dahil sa Kanya at para sa Kanya, tayo ay nagmamahal at ang pagmamahal niya ay ating nasuklian sa pamagitan na rin ng mga biyaya na natanggap natin. Nagpasalamat tayo sa poong Hesus Nazareno. Pero huwag po tayong magtapos doon. Pangalawa, sinasabi natin na tayo ay magkaroon ng panalangin na may puso, may damdamin. Dinadama natin ang ating panalangin. Pero pangatlo, kailangan na nating ipahayag ang panibagong paningin. Na maluwag at malawak ang ating paningin. Na huwag tayong madala sa anumang mga paghihirap na dinadaanan sa buhay. Sapagkat hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon. Sinasabi nga sa ating Ebanghelyo ngayon, huwag kayong mag-alala. Sapagkat sa dating ng panahon, kayo ay dadalhin man sa ipagkanulo kayo sa harap ng mga gobernador at kung sino mang nasa otoridad. Huwag kayong mag-alala anuman ang inyong sasabihin o reaksyon sapagkat ang Espiritu Santo ay tutulong sa atin upang siya na ang magsasalita sa pamagitan natin ano ang totoo. Kinakailangan lang na tayo magpatuloy na manalig sa Kanya. Kuminsan sinasabi nila ito na tinatawag na third person factor, na kuminsan tinatawag ng mga psikologista na third person syndrome, na kung saan sa panahon ng pagsubok, parang kaya natin, sapagkat damang-dama natin na riyan lang ang ating Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Totoo naman, hindi naman tayo talaga pinabayaan ng Panginoon. Lalo tigit na sa panahon ng mga pagsubok sa buhay, lalo na kapag napakabigat ang pinagdaanan natin sa buhay. Ang kinakailangan na natin ay ang manalig at mamuhay ng matuwid. Pero ang higit sa lahat, maging matalino tayo. Anong ibig sabihin na maging matalino? Alamin natin ang esensyal na bahagi ng ating reliyon, ng ating panampalataya sa Diyos. Kunting mga doktrina rin na dapat nating pagnilaylayan. Kunting kaalaman rin sa Biblia upang hindi tayo magiging sasabihin nila, ay, mga Katoliko, hindi alam na ganyan pala ang mensahe sa Ebanghelyo ni ganyan at ganyan. Dapat kunting talino din upang ang lahat ng ating ginagawa ay may kalaliman sapagkat may batayan sa mga doktrina, sa mga encyclical ng ating Santo Papa at ituturing ng mga pagtuturo ng magisterium o nagtuturo na bahagi ng simbahan, at pinag-aralan natin hindi lang ang mga moderno at panibago na mga ideya, lalo't higit na ang mga paningin na panibago upang lalo pang mapapagsigla ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Kanya at pananalig sa Kanya. Kinakailangan nating lagi tayong updated. Hindi updated sa mga tinatawag na social media apps, mga address, gaya ng Facebook at iba pa. Gagamitin natin ang social media upang ipahayag pa sa iba na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Mayroong pong Hesus Nazareno na nagliligtas sa atin at siyang tagatubos sa atin. Mayroong Espiritu Santo na magpahanggang ngayon ay siyang kumikilos sa loob ng simbahan at sa ating lahat upang tayo'y magpatotoo, upang tayo'y magmahal, upang tayo'y mamuhay na may pag-ibig sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid,
Idulog natin sa mahal na pong Isus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Atin pong itutugon, mahal na pong Isus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sika pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito, na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay, marapat ni kay aming pasalamatan yung pinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na cross, siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa namang El si awit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang nagparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu, kung banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managaling na utos, sa turo ni Isus na Pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluman ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alis sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen
pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Una po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip sa kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Hesus Nazareno. Kayong mga narito at kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform at nagposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng nagbigay tulong sa atin. Naway, ang poong Hesus Nazareno ay magbigay sa inyo ng biyaya, siksik, liglig at nag-uumapaw. Pronimoy, maging matalino tayo. Maging masinop at maging malalim ang ating pagpapahayag ng buhay pananalig upang ang ating pagpapahayag ng ating pamimintuho sa ating Panginoon, ng ating pag-ibig sa Kanya, ng ating tunay na panampalataya sa Kanya ay napalalim sa ating pananaliksik, pagnilay-nilay at pag-alam pa sa mga doktrina, sa mga kaalaman na mula sa Biblia at iba pang mga kasulatan na siya makatulong sa atin na ang Diyos ay buhay na buhay sa bawat puso natin. Ibigin natin siya ng tunay at sa ating pagmamahal sa Kanya, lalo pang mapapalalim ang ating kaalaman tungkol sa Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inayag mo sa inyong cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kalinganingkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo, Amen. humayking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.